Magandang araw sa iyo. Siguradong narinig mo na yung mga salitang ChatGPT o AI na naglipa na kung saan-saan, no? Pero baka hanggang ngayon, medyo nag-aalangan ka pang subukan. Baka kasi iniisip mo, naku, parang ang technical niyan o para lang yan sa mga magagaling sa computer. Well, kung yan ang nasa isip mo, itigil mo na yan. Kasi ang totoo, ang ChatGPT ay para sa lahat. Para sa estudyanteng kailangan ng tulong sa assignment, para sa naghahanap ng trabaho, at para sa kahit sino na may tanong na parang ang hirap hanapan ng sagot. At dito sa pag-uusap natin, gagawin nating sobrang simple at dali lang intindihin ang lahat. Okay, so heto yung magiging plano natin. Titingnan natin para saan ba talaga ang ChatGPT. Ano yung tatlong super important na dapat mong tandaan, paano ka magtatanong para makuha mo yung the best na sagot, tapos bibigay ako ng mga halimbawa sa totoong buhay, at sa huli, tuturuan kita kung paano ka na mismo makakapagsimula. Game? Tara! Unang-una sa lahat, ano nga ba talaga itong ChatGPT? Alam mo, ang pinakamadaling paraan para maintindihan yan ay alamin muna natin kung ano ang hindi ito. Kasi madalas, kinukumpara to sa Google pero nako, malaking-malaki ang pagkakaiba nila. Dito, makikita natin yung pinagkaiba. Kapag nag-Google ka, di ba ang binibigay niya sa'yo ay isang mahabang listahan ng mga website? Para kang binagsakan ng sandamakmak na libro at sinabihang, bahala ka nang maghanap dyan. Sa ChatGPT, iba ang laro. Direktang sagot ang ibibigay niya. Nagtatanong ka, sumasagot siya. As in, parang may kachat ka lang na isang super expert. At ito yung pinakagusto kong paraan para isipin kung ano siya. Isipin mo na lang na meron kang isang napakatalinong kaibigan, parang pinagsama-samang guro, abogado at writer na laging nandyan sa'yo 24/7. Hindi siya napapagod at handang sumagot kahit kaano pa kadami ang tanong mo. Yan mismo ang ChatGPT. Okay, so bago tayo dumiretso sa paggamit, teka muna, may tatlong napakahalagang paalala lang ako. Isipin mo na ito ang tatlong golden rules para magamit mo ang ChatGPT ng tama, ligtas at epektibo. Una, at ito ang pinakaimportante sa lahat, ikaw ang boss. Tandaan mo, tulang to, ikaw pa rin ang nag-iisip, ikaw ang nagre-review at sa huli, ikaw ang nagdedesisyon. Pangalawa, tandaan mo, pwedeng magkamali yan. Minsan, nag-iimbento yan ng sagot, kaya laging i-double-check ang mga importanteng detalye, ha? At pangatlo, protektahan mo ang sarili mo. Huwag na huwag kang maglalagay ng personal mong impormasyon. Walang pangalan, walang address, walang bank account number, okay? Sige, andito na tayo sa pinakasikreto para masulit mo talaga ang ChatGPT. Kasi yung kalidad ng sagot na makukuha mo, direkta yang nakadepende sa kalidad ng tanong o utos na ibibigay mo. At ang tawag natin dyan ay prompt. So ano ba yung prompt na yan? Simple lang, yan yung instruction mo sa AI. Isipin mo na lang, para kang direktor ng isang pelikula at siya yung artista mo. Kung malabo yung utos mo, syempre malabo rin yung acting na makukuha mo. Pero kung malinaw at detalyado ang direksyon mo, siguradong maganda ang resulta. Ganun na ganun din sa ChatGPT. At para makagawa ka ng malakas na prompt, may simpleng formula. 3 hakbang lang. Una, bigyan mo siya ng papel o role. Sabihin mo, ikaw ay isang guro o ikaw ay isang HR officer. Pangalawa, bigyan mo siya ng konteksto. Mag-a-apply ako ng trabaho pero wala akong experience. At pangatlo, sabihin mo yung eksaktong gusto mong ipagawa. Gumawa ka ng isang application letter na professional ang tono. Ngayon, pag pinagsama-sama natin yung tatlong yan, heto yung resulta. Pansinin mo kung gaano ka-specific. Hindi lang basta gumawa ka ng application letter. Sinabi natin kung sino siya, ano yung sitwasyon ko, at ano yung eksaktong kailangan ko. Sa ganitong klaseng prompt, nako, siguradong dekalidad ang isasagot niyan sa'yo. At dito na tayo sa pinaka-exciting na part. Tingnan natin kung paano mo magagamit ang lahat ng to sa mga pang-araw-araw na sitwasyon. Heto, bibigyan kita ng 4 na konkretong halimbawa. Okay, una, para sa mga estudyante. Nahihirapan ka ba sa isang subject? Imbes na malunod ka sa mga technical na paliwanag sa Google, subukan mong sabihin sa ChatGPT, "Hoy, ipaliwanag mo sa akin ang photosynthesis na parang 10 taong gulang lang ako." At gagawa siya ng paliwanag na simple at sobrang dali mong maiintindihan. Ang mahalaga dito, linawin natin, ito ay tool para matuto, hindi para mandaya. Pangalawa, para sa mga naghahanap ng trabaho. Aminin natin, yung paggawa ng application letter, medyo nakakatakot yan para sa marami. Pero, gamit yung formula natin, tingnan mo to.
Sa loob lang ng ilang segundo, boom! Meron ka ng isang professional na draft na pwede mo nang i-edit at gawing sarili mo. Grabe, ang laking tulong nito para tumaas ang kumpiyansa mo sa pag-apply. Pangatlo, para sa mga may maliit na negosyo online, ubos na ba ang ideas mo para sa Facebook post mo? Walang problema. Pwede mong utusan ng ChatGPT na gumawa ng captions para sa'yo. Pwede mo pang sabihin kung anong tono gusto mo ba, nakakatawa, seryoso o nangiimbita, para kang may instant social media manager. At pang-apat, para sa pakikipag-ugnayan sa mga opisyal. Kailangan mo bang sumulat sa barangay, sa boss mo, sa isang ahensya ng gobyerno? Ang hirap kaya mag-isip niyang tamang, formal na salita, di ba? Sa ChatGPT, sabihin mo lang yung kailangan mo at gagawan ka niya ng isang maayos, magalang at walang error na sulat. Ang galing! Ngayon, ikaw naman, ang lahat ng ito ay hindi para palitan ka, kundi para bigyan ka ng tulong. Para kang binigyan ng superpower na dati ay para lang sa mga may access sa maraming resources. Pero ngayon, nasa kamay mo na, nasa cellphone mo lang. Kaya bilang buod, tandaan mo lang tong tatlong to. Una, kausapin mo siya ng direkta, parang tao lang. Pangalawa, maging eksakto at malinaw sa gusto mong ipagawa. At pangatlo, ito ang pinaka-importante. Laging i-review at i-edit yung resulta bago mo gamitin. Ikaw pa rin ang boss, tandaan mo yan. Uulitin ko ha, hindi mo kailangan ng mamahaling computer or ng kung anong special na training. Ang kailangan mo lang ay yung cellphone mo, isang ideya o problema na gusto mong masolusyonan at konting lakas ng loob lang para subukan. Libre lang naman, kaya bakit hindi, di ba? At ang huling tanong na iiwan ko sa'yo ay ito. Kung sa tingin mo ay nakatulong sa'yo tong kaalaman na to, bakit hindi natin i-share? Ipasa mo sa kaibigan mo, sa pamilya mo, sa mga kasama mo sa trabaho. Kasi sa mundo natin ngayon ang pag-angat, hindi dapat pansarili lang. Ang tunay na pag-unlad ay kapag sabay-sabay tayong natututo at umaasenso.